Hi mga mama! Welcome back to my channel! So for today's video, I know maraming nag-iintay sa inyo neto. Sobrang daming nag-iintay, mga nasa 5. Ngayong vlog is tayo mag-Q&A. Napanood nyo naman sa ating title. Nakita nyo naman sa ating title, tayo mag-Q&A. Matagal ko na to gustong gawin, pero ngayon ako nagka-time kasi hindi ko alam. Naging busy kasi ako. Tsaka that time kasi, yung nag-i-stay ako dito kay Madam Ivan. Lagi ko kasama mga bakla. So, banding. Ano ba unahin ko? Vlog or banding? Siyempre, mas nanatili yung banding sa mga bakla. Kasi, tagal ko sila di nakasama. Alam niyo naman, naging busy ako sa Las Piñas. Pagla-live selling. Kaya, ayun. Yung pumunta ko dito, sabi ko, banding muna kami ng mga bakla. Ngayon ko na siya gagawin kasi free ako ngayon. And, excited na rin akong gawin to kasi, antag ko na rin plano mag-Q&A pero hindi ko nga siya nagagawa kasi distracted ang mama. Pero yun nga, gawin natin atang Q&A. Kasi gusto ko rin siya gawin para at least hindi na siya tumagal. Tsaka gusto ko rin kasi, diba, alam niyo naman sinabi ko sa inyo sa mga vlog ko, every time nagko-Q&A ako, gusto ko gawin siya every month. So, ngayon nagko-Q&A tayo. Nag-story ako nakaraan, parang last year pa ata, na kung may mga question kayo sa akin. And meron ako napili na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 question lang. Diba? Grabe si mama, anong araw na? 28 na, pero ngayon ko palang sisimulan to Q&A na to. Question number 1. Ito, sisimulan na agad natin. Anong masasabi mo about sa chika ni GM na mapanlamang ka? So, sa mga hindi nakakaalam, ito yung video na yon. Ano? Sasagutin mo. Sasagutin Sagot niya. lang, di ako sasagutin yan. Ito na lang, si Neo. Balik ko si Jobe. Para secret. Hindi. Mahalo kasi si Jobe. Mapanglamang sa pwesto. Sa vlog niya na yan, sinabi niya na mapanglamang daw ako. Ay, ako din pinakaayon sa BNT kasi mapanlamang ako. Tapos, hindi ko talaga alam na may ganun chika si GM. Kasi si GM kasi kapag nag-upload yan, hindi mo alam kung kailan siya mag-upload. Parang lulubog lilitaw. Tapos yung sinabi sa akin sa vlog ko na, anong masabi mo na sinabi ka ni GM na mapanlamang ka, ganyan-ganyan. So, sabi ko, saan yun? Tapos, yun na. Pinag ko yung vlog sa latest vlog. Pero sinabi niya doon na ayaw ko yung pinakaayaw niya kasi mapanlamang daw ako. Pero, to be honest mga mama, nung napanood ko yun, sinabi niya mapanlamang ako. Hindi ako nasaktan, na-confuse ako. Kasi hindi ko alam kung saan nagagaling yung mapanlamang eh. Bakla! Ano ba? Si GM, tsaka that time, parang sabi ko, si GM, that time kasi si GM, lasing siya noon, lasing siya. Lasing ka talaga noon. Nakapiyan kami. Oo nga, pero lasing ka nun. Lasing ka nun, nakapula ka nun, dati nandito tayo nun. Yung may mga men, lasing ka nun, te. Tapos yun nga, lasing siya. So, iniisip ko, saan nanggaling mapanlamang? Iniisip ko, baka may manya na lang yun. Tapos, nagkita kami dito, ipupunta na ako ng Cavite. Sabi ko, hoy maano sinasabi mo panlamang ako? Tapos sabi niya, ay di safest way na sabihin na ako. Kasi nga, ako naman yung isa sa mga close niya. So, yun. Tsaka pigo kung mapanlamang ako. Saan ako naging mapanlamang? Kaya ganun pa man mga mama, wala akong hard feelings kay GM. Tsaka si GM kasi, isa sa mga pinaka-close ko yun sa BNT kasi marami kaming bagay na napagkakasunduan. Like yung mga laing, yung mga kape. At gayon nga, nakakape kami ni GM. Tinimpla ko siya. And thank you pala kay Madam Ivan kasi kape niya to. Tikman ko muna. So, ayun yung chika. Hindi naman ako nasaktan or parang, hala, bakit ganun may chika si GM? Wala. Dead man lang yun. Hindi naman ako OA na parang, alang sakit. OA. Kasi hindi ko naman alam kung saan nangagaling yung mapanlamang. That time kasi lasing si GM. So, sinabi niya lang ako kasi ako yung pinaka-safest way na sabihin na ako yung mapanlamang. Kung tatanungin niyo kung okay kami ni GM o hindi, okay na okay kami ni GM. Actually, magkasama kami ngayon dito kay Madam Ivan. Kaming dalawa lang kasi sila Madam Ivan nasa Baguio sila. Kasama niya si Aye, tapos si Mother Ethan, tapos si Ate Risa. 4 silang nasa Baguio. Tapos ako nandito sa bahay ni Madam Ivan. Pinagkatiwala niya sa akin itong house niya. Kaya thank you so much kay Madam Ivan. Question natin, what's your opinion about sa recent issue between Madam Ivan and Bebang? Ang tagal na tong issue na to, pero ang OA, kada vlog ko, may nagtatanong pa rin isang tao na, mama, ano masabi mo sa nangyari kay Bebang na kinita ni Madam Ivan yung ex ni Bebang na nangbugbog sa kanya? Alam nyo, wala kayong makukuha sa aking sagot. Kasi, hindi naman ako kasali sa issue na yon. Tsaka, para saan pa kung magbibigay ako ng opinion? Ayoko namang magbigay ng opinion kasi, syempre,
kapag nagbigay ako ng opinion, aanin nyo na, ayan, ganyan-ganyan, pupunahin nyo pa ako, diba, na bakit mo sinusuportahan yung nambubog kay Bebang, bakit ka kumakapit kay Bebang knowing na nagpupunta kay Madam Ivan. So, alam mo yun, both parties, okay rin yun, Bebang and Madam Ivan, okay ako sa kanila. So, ayokong magbigay ng opinion na ganyan. Kasi, syempre, ayokong may masaktan. Tsaka, para saan pa ako magbibigay ako ng opinion, di ba? Tapos naman na yun. Alam ko kasi, kapag nagbigay ako ng opinion, mga mama, yung mga Kuno supporter. Ano yan na, comment niya, Bebang, ano masabi mo, sinabi ni mama na okay lang yun kasi naging friend naman sila before ni Jebs. Tapos sabihin kay Madam Ivan, Madam, ano masabi mo na paano na hindi agree si Jovens na nakipagkita kay Jebs na sinama mo vlog? Diba? Tapos knowing na nandito ako nag-stay sa bahay ni Madam Ivan, parang plastic naman nun kung kakampihan ko si Bebang. Tapos ang plastic naman nun kung kakampihan ko si Madam Ivan. So, wala kayong makakuha sa aking opinion kasi alam ko naman kapag nagbigay ako ng opinion, magiging issue siya. Tsaka alam niyo naman sa mga BNTs ako sa mga parang sinasagot ko lahat ng mga question, tinasagot ko lahat ng mga tanong, ng mga issue. So ngayon wala kayong makakuha sa akin. So this 2025, isa yun sa mga tanong, ano yung New Year resolution ko. Ito yung hindi ako magbibigay ng opinion or hindi ako magsa-side comment, hindi ako magbibigay ng mga salita kapag hindi ako involved sa issue. Ayun yung New Year resolution ko. Ayoko, kasi diba, alam niyo naman before, last year, parang lahat talaga binibigyan ko ng opinion, kaya si mama laging napapa-issue, parang ang dami ko laging kinasasangkutan na mga chika-chika, kasi nga, lagi ako nagbibigay ng opinion, which is minsan naman hindi naman ako involved. So, ganun. This 2025 talaga, New Year resolution ko, is hindi na ako magbibigay ng opinion sa mga bagay na hindi naman ako involved. Magbibigay ako ng opinion if ever man kasali ako doon, or nag-involve ako doon, nadawit yung pangalan ko, doon ako magbibigay ng opinion. Pero kapag wala naman ako sa issue na kinasasangkutan, na inaano, hindi talaga ako magbibigay. Magiging quiet na lang ako. Kasi mas maganda rin maging quiet ka kasi, napansin ko sa mga naging issue, sa mga nagiging issue ngayon, binabalikan yung mga past. Yung parang, ano masabi mo dito sa 2024? 2024 pa yun, hindi naman na 2025. So, alam mo yung binabalikan talaga ng mga issue, mga nagawang before. 2025, mas mabait na si Mama. Are you okay with the bayot? Okay ako sa mga bayot. Kasi wala naman akong nakakaaway sa kanila, wala naman akong nakakaalitan. Hindi lang nakakausap. Hindi ko na sila nakakausap. Sila Jessica, hindi ko na nakakausap. Si Bebang nakakausap ko, si Jack ko, nakakausap ko siya pero hindi ko na siya nakakausap. Ang huling usap namin ni Jack ko yung that time na umorder ako ng parcel, tapos yung parcel napunta sa Kaingin kasi yun yung nakalagay na address, yun yung huling usap namin ni Jack ko. Si Balong, hindi na kami nagkakausap ni Balong. Ang huli naming usap ni Balong is yung sa Kaingin pa yung tegi yung mama ni Aya. Ayun yung huli naming usap. Tapos yun, mga support sila Aye, sila Andrew, si GM, si Limbel, sila yung mga nakausap kong biyente. Kasi sila yung nandito sa Cavite, which is diba sa Cavite naman ako. So okay ako sa mga bayot, wala akong kaalitan, sadyang hindi ko na sila nakakausap. Pero goods ako sa mga bakla. Hindi porket hindi ko sila nakakausap, baka issue-issue. Kasi mga bakla may kanya-kanyang ganap. So para saan pa pag-uusapan? Ano pag-uusapan? Next question, may travel ka ba this year with the bayot or ikaw lang mag-isa? This year, meron kaming travel ng mga bayot. Abangan nyo yan kung saan kayo pupunta. And meron din ako travel with myself. Tama ba yung with myself app? Tama ba yun? With myself. With myself. Basta may travel ako mag-isa. May travel ako na abangan nyo yan. Pero hindi out of the country. Local country lang siya. Local country. Out of town. Bobo ni mama. So, abangan nyo yung, yung travel natin na tayo lang mag-isa and travel with the bayot. Excited ako mga mama kasi, excited talaga ako kasi ito yung wini-wishlist ko talaga this 2025 na mag-travel talaga na yung alone. Kaya excited ako mama. Abangan nyo yan. Comment down below kung saan kayo may idea kung saan tayo magta-travel. Excited si mama. Actually nga, hindi ko na sabihin, tsaka na lang. Tsaka na lang to. Next na lang sa mga vlogs. Next question, nabivisualize mo bang makakasama ang BNT hanggang pagtanda? To be honest, hindi ko nabivisualize na makakasama ko yung mga bakla hanggang pagtanda Kasi, ngayon pa nga lang na 25 na ako. 25 27 ka na 26 talaga. Ayaw ko lang sabihin yung edad ko. Ngayon pa nga na tumatanda na ako,
parang hindi ko na lagi nakasama yung mga bakla. Parang kasi nga, nasa Cavite sila, ako nasa Manila. So, alam mo yon, malayong distansya. Pero, hindi naman nawawala yung communication namin. Pero yun nga, hindi ko nabivisualize na makasama ko yung mga bakla. Kasi, may goal din ako sa buhay na manirahan sa ibang bansa. Okay. Basta, isa sa mga goal ko talaga is yung yung mag-ano na ako, parang magsisettle na ako sa ibang bansa. Kasi ayoko magsettle dito sa Pilipinas. Hindi ko siya carry. Ayokong tumanda sa Pilipinas. Ayun yung isa sa mga goal ko na ayokong tumanda sa Pilipinas. Kasi alam mo naman, sa mga trans, sa mga katulad ko, pag tumanda ka sa Pilipinas, tapos ikaw na mag-isa, babastusin ka ng mga bakla eh. Lalo na yung mga kabataan ngayon, mga baklang trans. Tatwa, hindi ka na irerespetuhin. So, ayoko talaga tumanda dito. Tsaka, walang future, mga mama sa Pilipinas. Alam mo naman nangyayari ngayon, corruption talaga, ibang level. Kaya, ayoko talaga tumanda. Pero gusto ko naman, hanggang sa pagtanda ko is, okay ako sa mga bakla, makakausap ko sila, makaka-video call, yung ganun. Kahit sa pagtanda ko, ayoko naman na parang magiging guni-guni na lang, na parang wala nang communication, deadman na. Feel ko naman pagtanda ko, magkakausap-pausap pa rin. Pero yung magkikita-kita, parang madalang na lang. Kasi for sure, may mga bakla, may kanya-kanya na kaming mga ganap sa buhay niyan. Hindi naman habang pagtanda namin, teens pa rin kami. For sure niyan, may mga responsibilities na kami, may ibang bakla, nagde-dialysis na. Kaya natin is for sure mga mama, i-cherish natin yung every moment na kasama natin yung mga bakla. Enjoy natin kasi we'll never know hanggang kailan tayo sa mundo. Kasi diba sa panahon yun, daming nawawala. Ang bilis mamatay ng tao ngayon, like before na parang matagal. Pero ngayon kasi diba, ang OA na parang ang bilis ng pacing na next day, wala na siya, mga ganun. Parinig pa more. Kanino? Madamay pa. Hoy, bakla, ano si Madam? Si Madam Iva, ano siya? Masamang damo. Masamang damo siya. Mahirap siya. Makapit kasi bakla eh. Sharing lang. Last question na agad mga mama, diba? Ang bilis natin. 13 minutes pa lang, pero last question na tayo. Kamusta ang online business mo? Yung online business ko naman mga mama, hindi na ako nakakapag-live selling kasi wala akong ibibenta. And at the same time, ayoko na muna kasing magbenta ng swimwear. Gusto ko magbenta ng jacket. Pero abangan nyo kung kailan ako magbenta ng jacket. Kasi wala pa. Yung supplier ko kasi na pinagkukunan ko is wala pa. Hindi pa nagbibigay supplier yan sa China. Hindi pa napapadala dito kasi wala pa nga supply. Eh ayoko naman kumuha sa mga ibang supplier kasi ang mahal. Ayokong kumuha kumuha sa ibang supplier na ang mahal na alam ko knowing na hindi ako tutubo tapos mapapagod pa ako. Eh alam nyo naman mga mama, nasabi ko sa inyo yan sa pagla-live selling ko, sa pagbablog ko na si TikTok is merong cut. Diba? Ano kikitain ko dun? May cut na nga, tapos ang taas pa ng supplier na pagkukunan ko, diba? Kaya sabi ko, antayin ko na lang na dumating yung time na dumating na yung supplier ko. And hindi naman ako nagmamadali. Yung pagla-live selling ko, andyan lang yan. Yung TikTok shop ko, andyan lang yan. Anytime soon, pwede ako mag-live. Hindi naman yun parang business na matitenga, like yung mga restaurant. Hindi naman ganun yun. Yung restaurant talaga, kailangan mo bantayan yun eh. Pero yung pagla-live selling, para lang siyang part-time job ko siya. Parang para lang siyang other way ng source of income ko. Pero hindi talaga siya yung main source of income ko. Kasi yung pagla-live selling ko lang naman, parang ko lang siya, escape way, ano naman tawag doon? Parang ko siya. Pampalipas oras para sa hindi ako ma-stress sa life, para hindi ako ma-depress, gano'n. Yung pagla-live selling ko, abangan nyo. Hindi naman nawawala yung pagla-live selling ko, andyan lang yan. Abangan nyo kung kailan tayo mag-live selling and i-update ko naman kayo kung kailan tayo mag-live selling kapag dumating na yung mga bagong product ko. So, yun lang yung question natin, di ba? Sobrang bilis lang. Ayoko na kasi ng mahabang Q&A. Parang, ang OA, parang series naman. May kaso. Hindi adik ang pangulang ko, ha? Hindi nag-i-scatter ang nanay ko. Thank you so much for watching and see you on my next vlog. Bye!